Math 3. Compares values of the different denominations of coins and bills through 1,000 pesos using relation symbols. Paghahambing ng halaga ng pera. Drill. Paano to? Pagsunod-sunurin ang mga pera mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang halaga. Review. Paano to? Isulat ang symbol at words ng mga pera. Number 1, 1,000 pesos. Number 2, 500 pesos. Number 3, 200 pesos. Number 4, 100 pesos. Number 5, 50 pesos. Number 6, 20 pesos. Number 7, these are the coins. We have 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, 25 centavos, 5 centavos, and we have the 1 centavo. Ano ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera? Sa grade 3 Chico, may magkakaibigan. Sina Ethan, Trixie, James, at Eunice. Gusto nilang makabili ng bagong damit na kanilang susuotin sa darating na kaarawan ni Bia. Naisip ni Ethan na mag-ipon ng pera at sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan. Sila ay nag-ipon mula sa kanilang baon simula ng face-to-face classes. Ito ang kanilang mga naipong pera. So si Ethan, nakaipon siya ng 420 pesos. Si Trixie naman, nakaipon siya ng 122 pesos. Si James naman, nakaipon siya ng 507 pesos. At si Eunice, nakaipon siya ng 420 peso. Ipinakita ng bawat isa ang kanilang pera at inihambing ito. Sino kaya sa magkakaibigan ang may pinakamataas na naipong pera? Si James, dahil ang 507 pesos ay mas mataas sa 420 at 122 pesos. Sino naman kaya ang may pinakamababang naipong pera? Si Trixie, dahil ang 122 pesos ay mababa sa 507 at 420 pesos. Sino naman kaya ang sino kaya ang magkaparehong naipong pera? Sina Eunice at Ethan, dahil pareho lamang ang halaga ng 420 pesos. Subukan naman natin gumamit ng relation symbols upang ihambing ang mga naipong pera ng magkakaibigan. Ano kaya ang gagamiting simbolo sa paghahambing ng naipong pera ni James at Eunice? Ayan, tama. Ano naman ang gagamiting simbolo sa paghahambing ng naipong pera ni Trixie at James? Number 3,
Ihambing natin ang naipong pera ni Eunice at Ethan. Ano kaya ang gagamiting simbolo sa paghahambing? Equal dahil pareho lang silang 420 pesos even if magkaiba yung kanilang ginamit na pera. So, dito merong apat na tig 100 tapos isang 20 pesos. Dito naman may dalawang 200 pesos at isang 20 pesos. That's why kaya naging equal ito. Ang ating aralin ay tungkol sa paghahambing ng halaga ng pera sa barya at papel at pagtukoy kung ang mga ito ay mas malaki, mas maliit o katumbas sa isa't isa. Kapag naghahambing ng halaga ng pera, gumagamit tayo ng mga simbolong less than or mas maliit kaysa. And etong symbol naman na to is greater than or mas malaki kaysa. And then, ito lastly, ito yung equal sign or yung katumbas. Sa paghahambing ng halaga ng salapi o pera, dapat marunong tayong kumuha ng kabuuan sa pamamagitan ng pag-add ng mga binigay na halaga ng pera para maihambing natin mula sa pinakamataas na halaga hanggang sa sentimo. Paano to? Basahing mabuti ang senaryo at sagutin ang mga katanungan. Ito yung senaryo. Binigyan ka ng 150 pesos ng iyong nanay bilang regalo sa iyong kaarawan upang bumili ng alinman sa mga bagay na nasa ibaba. Isulat sa kahon ang simbolo na less than kung ang presyo ng bagay ay mas mababa sa iyong pera. Greater than naman kung ito ay mas mataas sa iyong pera or equal sign naman kung ang presyo ay katumbas ng iyong pera. So, number 1, ito yung sapatos, nagkakahalaga siya ng 300 pesos. So, binigyan ka ng inyong nanay ng 100 pesos. So, ano yung sign dito? Dapat, ito ay greater than dahil mas malaki to compare dun sa 150 pesos na binigay ng iyong nanay. And number 2 naman, 80 pesos less than dahil mas mababa siya sa binigay na pera ng iyong nanay. And number 3, ito yung umbrella, nagkakahalaga siya ng 250 pesos. Next. Okay, so greater than itong symbol na to. Number 4 naman, jacket, is nagkakahalaga siya ng 150 pesos. Yan, so equal sign dahil same lang na 150 pesos yung jacket and 150 pesos din yung binigay ng iyong nanay. The number 6 is 200. Ayan. Greater than. And lastly, yung pants is 50 pesos. Less than. Paano to? Ilista sa ibaba ang mga bagay ayon sa bawat column. So, dito sa first column, ilista yung mga bagay na kaya mong bilhin. And then dito naman sa mga second column, mga bagay na hindi mo kayang bilhin. Based dito sa activity na ginawa natin. Okay, so this is a teamwork or a group activity for group 1. The team coin comparer. Ihambing ang bawat perang papel at barya gamit ang relation symbols na less than, greater than, at equal sign. Isulat ang iyong sagot sa loob ng bilog. Ayan. So, I will give a task card. Meron din task card for each group. So, ito yung mga instructions lang to per group. Pero may task card na marireceive for each group. And then group 2, Team Piggy Bank. Paghambingin ang halaga ng pangkat ng perang papel at barya sa halaga ng pera na nasa loob ng piggy bank. Isulat ang inyong sagot sa loob ng bilog. For group 3 naman, Team Addition Experts. Paghambingin ang halaga ng pangkat ng perang papel at barya
sa halaga ng pera na nakasulat sa pamamagitan ng pagdaragdag o addition, isulat ang inyong sagot sa loob ng bilog. And number 4 or group 4, the team savers, bilangin ang halaga ng pinagsamang pera, papel at barya sa bawat pangkat. Paghambingin ang halaga ng dalawang pangkat gamit ang mga relation symbols na less than, greater than, at equal sign. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sapat lang. Ano ang paghambing? Ano-ano ang mga simbolo na ginagamit sa paghahambing? Paano natin ginagamit ang simbolo ng relasyon tulad ng less than, greater than, and equals sa paghahambing ng pera? Ano ang ginagawa natin kapag ang presyo ng isang bagay ay mas mataas kaysa sa perang dala natin? Paano natin malalaman kung makakabili tayo ng isang bagay gamit ang pera na mayroon tayo? Quiz time! Paano to? Paghambingin ang mga sumusunod at piliin ang letra ng tamang sagot. For number 1, meron ditong 225 and dito naman merong 165. So what do you think is the answer? Is it less than, greater than, or equal sign? So the correct answer is greater than. Next, we have here 200 pesos and 250 pesos. What is the correct answer? The correct answer is less than. Next, we have here 300 pesos and 300 pesos. The correct answer is equals or equal sign. Next, number 4, we have here 30 pesos and 15 pesos. So, what is the correct answer? It is greater than. And lastly, we have here 10 pesos and 20 pesos. What is the correct answer? Less than. So ngayon, isulat ang kombinasyon ng tatlong magkakaibigang or isulat ang kombinasyon ng 3 magkaibang perang papel na kapag pinagsama-sama ay tutugma sa ibinigay na simbolo. So maglalagay ka ng 3 na magkakaibang perang papel dito para makuha mo yung equal na 350 pesos. So for example, sa number 1, 200 pesos plus 100 pesos is equals to 300 pesos. 300 pesos plus 50 pesos is equal to 350 pesos. Ganun lang. So that's it. Thank you for watching.